Manila, Philippines. Umaga ng October 15, maraming buhay ang nabago nang yanigin ng 7.2 magnitude na lindol ang probinsya ng Bohol. Maraming simbahan, tahanan, eskwelahan at ospital ang napinsala sa lindol at marami pang natatamong matinding pagkasira na dulot ng mahigit na 3,000 aftershocks sa loob ng 2 linggo lamang. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 222 ang naitalang namatay at 976 ang sugatan. Tinatayang aabot sa 69,000 na gusali ang mga napinsala o nasira. Ito ang pinakamalakas na lindol na naranasan sa Pilipinas sa mahigit na 23 taon. Habang marami ang sumusubaybay sa mga kaganapang ito sa kanilang mga tahanan, ang Church of the Nazarene ay aktibong tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang unang Nazarene Disaster Response Assessment Team ay dumating sa Bohol ilang oras pagkatapos ng lindol. Ang Philippine Field Office at ang Central Visayas District Superintendent ay nagtulungan upang alamin ang pangangailangan sa mga apektadong lugar at paano ito mabisang tutugunan. Napag-alaman din na 2 sa ating iglesia doon ang apektado ng lindol at mahigit 50 pamilya na miyembro ng Church of the Nazarene ang nawalan o kaya ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang mga tahanan. Ang mga lokal na simbahan sa buong Pilipinas ay nagsimulang magbigay ng pinansyal na tulong upang makabili ng pagkain at ibang supplies para sa mga biktima. Nagpaabot din ng tulong ang Nazarene Compassionate Ministries upang makapagpadala ng karagdagang supplies at kagamitan sa mga apektadong lugar. Isa rin sa mga hangarin ng Nazarene Compassionate Ministries at Nazarene Disaster Response ay makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga ehensya at organisasyon upang mas maging madali at malawak ang kanilang pagtugon. Isang halimbawa nito ay ang pakikipagtulungan sa Samaritan's Purse Philippines. Ang organisasyon na ito ay nagbigay ng inisyal na $9,000 grant para sa relief and rehabilitation effort sa mga biktima ng lindol sa Bohol. Sa pangunguna ng Central Visayas District Church of the Nazarene, ang pangalawang batch ng relief goods ay dumating sa Bohol noong October 31. Hindi maihahambing ang pasasalamat na nadarama ng mga kababayan at kapatiran nating nakatanggap ng mga biyayang ito, lalo na sa lugar na naging salat ang supply ng tubig dahil sa pagkasira ng mga tulay na kinakabitan ng mga ito. Bukod sa pamamahagi ng relief goods, nagsagawa rin ang NCM at Nazarene Disaster Response ng mga stress debriefings, trainings at pagkakabit ng mga linya ng tubig. Sa pamamagitan ng Church of the Nazarene, libu-libong pamilya ang naabutan ng tulong at nabigyan ng pag-asa sa panahon ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. 900 dito ay mula lamang sa lugar ng Sandingan. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa pagsuporta ninyo sa World Evangelism Fund. Ang World Evangelism Fund ay hango sa kaisipan na mas marami tayong magagawa kung tayo ay sama-sama sa halip na tayo ay nag-iisa. Marami sa ating mga assessment teams, disaster response coordinators, pastors, counselors, missionaries at teachers ang pinapadala sa iba't ibang lugar sa buong mundo upang maging instrumento ng pagbabago, hindi lang tuwing may sakuna kundi bawat araw ng buong taon. Paano naging mabilis ang pagtugon natin sa Bohol? Dahil ang 2 Nazarene churches doon at ang mahusay na district leadership at masisipag na Bible College students ay handang tumugon at maging instrumento ng pag-asa at pagbabago. At pagkalipas ng mga sakunang ito, makakaasa kayo ng ating iglesia sa Bohol ay magiging mas malakas at matatag dahil sa mga buhay na binago ni Kristo, nang maranasan nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapakita ng habag at tulong ng ating iglesia doon sa Bohol. Ang inyong kaloob para sa World Evangelism Fund ay napakahalaga. Ang gawain ng ating iglesia ay nagpapatuloy, ngunit ang pangangailangan para sa misyon ay patuloy ding tumitindi dahil sa patuloy na pagbaba ng World Evangelism Fund. Salamat sa inyong lahat na walang sawang nagbibigay para sa ating World Evangelism Fund. Malaki ang naitulong nito sa pagtugon natin sa kalamidad sa Bohol. Makasisiguro kayo na ang bawat piso na inyong binibigay dito ay ginagamit upang maraming buhay sa iba't ibang bansa sa buong mundo ang mabago. Sama-sama tayong tumugon sa pagkatawag sa atin na humayo at gumawa ng mga alagad ni Kristo sa mga bansa. Ito po si April Falaria para sa WMC News, Manila, Philippines.